We encouraging you guys na tapusin niyo yung 44 obstacle course. Once you skip, 43 lang ang ini-scorean namin sa inyo. Lahat ng penalties nyo naman is considered naman po palagi na 5 points. Makikita nyo po yung marshal gumaganon. Ito po, in any direction. So wala kang maliligaw. Ang scoring system na nakikita natin dito, ang pinakamataas po ay yung skipping. Ito lahat ng mga champions natin sa ating lukuran. DJ, first ka. Kaya dapat first ka talaga dyan sa ranking. Let's go! Guys, wave your hands for the aerial run! Yung intense, grabe, nakakakilabot. Hi guys, andito yung ating sikat na host na si Reed Motovlog. Ano, kumusta kayo? Okay lang po. Tingnan nyo guys, so. Ito matulin, pero nag-skip. Ang nakuha niyang punto sa lang, 43 out of 44. Hey bro, galing mo, ang galing mo. Parang feeling nila hindi napapagod. Look at our cameraman, tumatakbo. Look at our marshal, lumulundag sa putik. It's a very first in the Philippines, in a motorcycle sports, na ginawa natin ng precision. There's a miracle na nangyari actually. Yan ba yun? I wanna share yung miracle na yan. Sige, ang daming humabol, RD. Yes. Sobrang Daming gustong sumali. Sana sa season 3, yung early bird registration, 50% off. Wow, I love that. Manibela Challenge is so generous. Grabe. Wala akong masabi. I love the camaraderie. I love the teamwork. Kasi lahat po na nandito, ginagawa na po yan by the art. I'm here because of the name of the charity. Yon, magandang araw mga kamanibela. Andito na naman tayo sa ating season 2 at ito yung pangatlong araw ng ating karera. Good morning! Nagawa mo yung kagabi? Yon, 39. Very good, very good. Sige, sige. Salamat po. We are again asking everyone to sit down with us and clear any of your questions for the Riders Briefing. Good morning, May I guys. ask all of my directors, One more. are you ready? Yon! Thank you so much, ladies and gentlemen, for the Riders Briefing. I would love everybody to take a good look. And now, to clear all of your questions, our very own RD, Alfred Watermax with Director Archie. How about a big round of applause? We're gonna see him. Good morning po. Magandang araw. Parang naging routine na sa amin to ni pangatlong araw na. Anyway, so ngayon gusto ko syempre masatisfied namin lahat ng mga katanungan nyo, lahat ng mga questions ninyo bago kayo mag-proceed sa obstacle course natin. Sa mga gustong magtanong, please feel free to ask the questions. Kanina may mga nagtanong na sa akin, so gusto ko lang i-clarify kung paano ba gumagana yung scoring system natin. We encouraging you guys na tapusin niyo yung 44 obstacle course. You can skip it, it's your diskarte, pero tandaan nyo po, ang skipper, parang considered na yan sa MotoGP na lapper ka na. Kasi ang ini-scorean namin sa inyo is 44 obstacle. Ibig sabihin, 44 lap. Once you skip, 43 lang ang ini-scorean namin sa inyo. May ibang obstacle na umaabot ng 500 points to 600 points. For example, medyo may mahirap doon, yung loading ramp doon sa may van. Medyo technical yon. Lahat ng penalties yun naman is considered naman po palagi na 5 points. Natamaan mo yung cone, 5 points. Nag-put dab ka, 5 points. Nag-over the border ka, 5 points. Yes po. Kada full dab is 5 points. Yes, correct. Let's say, di ba minsan pag nag-dab tayo, hindi naman yun basta isang tapak lang. Yes. Let's say minsan na ganyan ka. Baby, yung parang baby dap. Oo. Makikita nyo po yung marshal gumaganon. O ibig sabihin, yun na po yung violation nyo. Para siyang basketball na pagka nag-dab ka, dabas mo kasi. Yes, pag nag-dab kang ganyan, isa lang yon. Basta hindi yan naalis. Pero pag gumanyan, ganyan ka, ayun na. 5. 5. Hindi ko pa clarify yung sa loading. Kasi we have yung unang loading ramp and then next the ambulance. Yep. So, ang nakita ko, some guys, pagbalik nila,
iaakit nila ulit sa loading ramp. Correct. That's the correct procedure. That's correct procedure. Tapos diba pupunta tayo sa U-turn? Yes. And then yung U-turn, whichever way, left or right yung Yes. In any order yon. You have a question about the snowman? The snowman 2 rounds each. Yes, 2 round each. Yung sa snowman natin para malinaw. Every turn na ganon, that's 50 points. Kaya yung dalawa, 100 points. Ibig sabihin, if you miss the snowman, that is 100 So points. 600 total. 100, 100, 100. 300 lang siya. Yes, 300 points. Let's say, nagawa ko yung dalawa, pero nag-overborder ako ng 5 beses. So, minus That's okay. 25 points lang po yung nales sa 100 mo. You still get 75 points. Ito yung kagandahan sa ginawa natin ngayon. Compare noon, kasi dati nako-compare tayo sa noon, no? Hindi po tayo yung kagaya ng nangyari kay Coach Sam. Naku po, di ba? Ang nangyari sa kanya dyan, nasobrahan ng bilang. Sagutin ko muna yung part na to. Ito po, in any direction. So wala ka maliligaw. Kaya wala pong marshal na mag-a-assist po sa inyo dyan sa loob ng obstacle. Kaya kung napapansin nila, yung iba naliligaw na sa video, naliligaw na, hindi na lamang gagawin, hindi sila i-assist ng kahit sinong scoring marshal dyan at ng mga cameraman. So don't ask a question to them kasi hindi kayo tutulungan. Yung practice, binuhat ko. Nakaya naman ni Master Ray eh. Hanggang ngayon, Masakit Pero- ang likod niya. hindi na ako makapagod. For instance, strategy speaking, yung turning radius ng bikes namin, hindi kasi sa snow. Sasagasama mo yung output. So, I'm gonna go out. Yes. Over the border na. Over the border is only 5 points. Pero wag naman po umikot sa labas. Kagaya ng ginawa ni Master Ray, sa labas umikot. So siyempre, na-zero siya doon. Ang nangyari po, yung snowman niya, 200 points lang ang nakuha niya, hindi 300. Kasi yung scrambler, dumaikot sa labas ng border. Sabi mo, diskarte. Diniskartehan naman tayo. Gulang naman yun, Master. Ikaw naman. Pero still, hindi siya matatawag na skipping kasi ginawa niya yung obstacle. Yun nga sinasabi ko na ang scoring system na nakikita natin dito, ang pinakamataas po ay yung skipping. Kaya wag na wag kayong mag-skip. The second pinagkukuhanan natin is yung oras. Pangatlo, yung points. Kaya si Tej, tama yung pag-analyze niya dito. Na-compute niya ng tama. 15 minutes, prepare na po tayo doon sa ating area po for opening ceremony. Una po natin ay individual categories. For the opening po, lahat po tayo, proceed na po doon sa ating area. And we will start po in about less than 15 minutes. Iyon na ang start ng Manibela Challenge Season 2 para sa Team Ducati. Dito lahat ang mga champions natin sa ating lukuran. Dito si Boss Toti, si Joel, TJ, si Troy nandito rin, si Sam, si Master Ray. Boss Toti, kamusta? Anong masabi mo? Ito, si Troy, magaling talaga, nagpapahinga. Okay. Getting ready. Yes. Lahat kami, nakabilad. He's thinking about the strategy. TJ, first ka. Kaya dapat first ka talaga dyan sa ranking. Baka mag-ride kayo sa wire nakaupo. Failure to do the course. All of you watching us live here in the Philippines and outside of the Philippines. Welcome, this is our day 3. Very well done attack as we all wake up today. Let us all prepare for the Manibela Challenge Season 2 2025. We are live. Let's go. Guys, wave your hands for the aerials run. Now we're getting ready for the shout out of the fire engine. All riders will now approach the bike. Your bikes. Yung walang bike pa dito kami. All riders will now start their engine. Let's go, Tej! Let's go, guys. Alright, so ready na ang Team Ducati. Let's go, let's go. Oh, good luck. Yung intense, grabe, nakakakilabot. Parang yun yung out of sportsmanship ko na kinabahan ako. Naramdaman po namin. Naramdaman mo ba? Iba po yung energy. Napakabait ni Lord. Pinalamig niya po yung venue. Thank you. And heavens above and all of our angels. RD, Watermax all the way. Thank you, brother. Let's go. Grabe, nakakadebde. Post na. Ito yung pinapilot natin dito. Ang galing-galing ni Dere. Napag-solid. Yan, TJ Alberto's here. Alberto ng team. Ducati. Ay, clip. Tatayo ba niya? Tatayo ba niya? Uy, ang lakas ah. Yes, side saddle siya and then mag-iutan siya papunta sa ating start na. At napansin Bilis, ang bilis. Yan, pakita nyo yan, pakita nyo yan. Yan. Good job for live. We're enjoying
Are you ready for the Willie King, everybody? Willie King, Kaloy Gaston in the house. There during the early days of Petron and everybody watching the sport. We have Kaloy up next, dirt bike category. Hi guys, andito yung ating sikat na host na si Reed Motovlog. Next rider, Joel Mascareñas. Alam mo yung pinag-orderan ko ng tinapay? Oh, dadalhin dito. Bilan niya ako ng comforter. Kunin natin nasa guard. Wow, very good. Hindi kasi yung kumot dito parang katsa. Oo, kaya nga. Ang nipis. Oh, malamig, no? Tanto nga ako, yakap ng yakap, magdamag. Kaya pala hindi. Kaya nang bibili comforter ako. Gets ko na. Yung init ng katawan, sapat na. Oo, tama. Madiskarte ka talaga. Start na tayo ng ating afternoon session dito sa Manibela Challenge. Tumatakbo ngayon, female rider si Bay Newberry. Score muna tayo at monitor lang muna tayo dahil tayo ngayon ng race director. Hindi tayo masyado nakakapag-vlog ngayon dahil sa may mas importante tayong dapat gawin. A few moments later. Yun, tapos na yung ating obstacle lahat. Nakakapagod. Ito yung itsura namin after namin patakbo. Tingnan nyo yung mga marshals natin. Ano, kumusta kayo? Okay lang po. Ayos. Very good. Good job. Good job. Good job. Good job. Tingnan nyo yung mga gamit natin, oh. Ayos, boss. Yung production team natin. Tingnan nyo, guys, oh. Grabe. Oh. Yan lang naman ang kinaanan ng UNTV, Manibela Channel. Pakita ko pa sa inyo sa backstage. Baka hindi nakikita sa mga live stream natin. Tingnan nyo kung gaano katindi yung setup natin, guys. So, ito yung director natin. Yan, oh. Yung mga scorers natin nandyan. Siyempre, tapos na rin ako mag-score. Ito yung mga tao behind the scene. Sound system, napakaganda. Reed Motovlog as host, nandyan. And then, nandyan yung mga marshals natin na iba. At pagkatapos, ito na. Ayan ang mga nag-guide dun sa loob. Ayan yung mga script writer natin, host, mga participants. Si Rodel is also our TV host. Dito naman yung mga commentator pa natin, nagpa-pilot. Kung para maging successful na ganito ang event, ganun kadami ang taong involved. Also, our videographer staff. Ito si Buboy Carno, scoreboard natin. Yan. Ate Melay is there. And our host then. Congratulations to us, Ate Melay. Very good, very good. Amen, boss. Ito yung lahat ng scores. Middleweight, ito yung scores nila. Obstacle, na tinakbo. Tapos dito naman yung ating mga nakuwang average during the run sa middleweight category. Kaya walang daya, computerized lahat. Tinali naman, tinali pa ulit dito, tinali sa system, sa tablet, tsaka ito na yung lumabas ng puntos natin. Kaya on time lahat ng score sheet natin. Good job, okay na yan. Gusto ko ipakita sa inyo kung gaano ka-organized yung scoring system namin. Tingnan nyo guys, so. Ito matulin, pero nag-skip. Ang nakuha niyang puntos sa lang, 43 out of 44. Depending champ natin. Pero syempre, wala ang palakasan dito. Whatever the score, yun talaga yung lalabas sa system natin. So, ang champion natin yan si Chinchin Francisco, followed by Shana Tamayo, and third by Berry. Very fair yung ating scoring system. Tsaka yung event na to naging successful because of the tulong ng tatlong director. Hindi, maraming director. Direct RG, production director, ayan, no? Tsaka yung mga teams natin, magagaling yung teams natin. Kunti na lang, tapos na yung scoring system natin. Na-encode na namin almost lahat. Ayan, lalabas natin mamaya sa screen yung ating mga champion. Hey bro, galing mo, ang galing mo. Meron na, ini-encode na lang namin. Ilalagay na lang sa graphics. And because of this woman, my women, thank you. Love you. Hi Max. Ayan si Boss Toti na interview na, tsaka si TJ, nandun na din si TJ. Ma'am Joy is here also. Ang saya ng event na to. Grabe. Grabe. Home of the champs. Congrats, champ. Hintay ko na lang bukas pag na-announce na. Ladies and gentlemen, the champion for season 1, one of the MX riders championing the hearts of the Filipino. FIM Asia, man, we're talking about professional riders. This is one of your coach and one of our RD live in flesh for season 2. Everybody make some noise! Race director with Sir RD Purisima, RD Alfred Watermax! Wow. Hype na hype pa rin si Sir. Napasobrahan to sa Daniel's Coffee. Yun, magandang araw po muli sa inyo, mga kamanibela. This is Alfred Watermax and once again, maraming salamat po sa inyong tiwala na ibinigay po sa akin as your race director for today. Napakahirap pero it's worth it na makita na lahat ay masaya at very satisfied sa ating event. Yun naman yung para sa akin ay walang katumbas na halagang reward. Makes it
emotions. Actually, medyo nag-watery yung mata ko kanina. Talagang medyo naiyak ako. Hindi sa Last Rider. May music ba? May music ba? Doon sa support ng parents. Yes, sir. Grabe, di ba? Ang taas ng support ng parents, lalo si Ma'am Shana. Shana, yes. Talagang pag natatouch ako while watching on the screen, napapalabas ako doon. Gusto ko, magpa-picture ako doon. Gusto ko maging part ng awarding ngayon kasi talagang super ganda. Ang gusto ko rin masamantala, yung opportunity nito to thank you sa lahat ng mga nag-effort sa production team. Hindi na basta trabaho, kumbaga may puso. Lahat ng nandito sa UNTV, ginagawa nila to by the heart. Parang feeling nila hindi napapagod. Look at our cameraman, tumatakbo. Look at our marshal, lumulundag sa putik. Ito yung mga scorer natin, precise. Ang ganda po ng ginawa namin, alam niyo ba? I just wanted to set this opportunity para at least pasalamatan yung mga scoring marshals din natin na nagtatali yung score namin. Kapag nagbato doon sa tablet, sa system namin, tapos titignan ko yung scoring ko, sobrang accurate. Lalabas sa screen, tapos titignan ko sa tally. Pag lumabas sa tally, teka, parang hindi nag-skip tong rider to. Sasabihin ko doon sa isang teammate ko, pare, pakiplay ng replay. We will need to check kung talagang nag-skip tong rider na to. And then pag na-check namin, okay, skip. Doon pa lang namin ni-score. Doon ko pa lang binabalidate. So lahat po na dumaan dito. For example, may rider na ginawa yung wire buzzer na nakaupo. Ayun, failure to do the course. Ang ganda. Kumbaga talagang hindi mo kayang dayain ng points at ang oras. Yes, sir. Kasi the time will tell kung gaano ka ka-precise na rider at kung gaano mo kabilis tatapusin yung obstacle na to. Why are you telling precision, Seb? Tell me about it. Tell us about it. I'm dad of Sai Maxim. One of our sports is shooting. And yung anak ko lumalaro sa World Shoot. 3,000 shooters. 1,500 shooters. Nai-scorean natin precise na hindi nadadaya yung ibang participant. Yung points mo, kung ilang alpang napatama mo, kung ilan yung mark mo, na-scorean yun lahat. I-divide namin sa oras kung gano'n mo siya kabilis na-execute each obstacle. So kung hindi kami nagkakaroon ng gray areas doon, hindi kami nagkakaroon ng problema doon, in-apply lang namin dito sa motorcycle industry yung matagal ng practice sa shooting. Parang ganito yan eh. It's a very first in the Philippines in a motorcycle sports na ginawa natin ng precision. I don't know kung ginagawa ng ibang mga motorcycle organizer yan. Pero this is the original, the Manibela Challenge Season 2. I don't know in the world or first in the Philippines. Rodel, I'm gonna say this, ha? This means we should be patenting. Papatent ito. Actually, no? Patent na, di ba? Guys, can you hear that? Did you know, everybody listening, listen. Each time you go outside, if you have a very good invention, binibili yan. Mahal po yan. Kasi meron pong pinagmulan. So are we all proud? Now we know all coming from. Can we all give ourselves a round of applause? So kailangan may patent na yan. Doon talaga nanggaling yan. Tsaka isa yan sa sports ko. Sa libangan ko, we use a rifle to score our competitors. So ganun namin ginagawa din. So in-apply ko lang. And it's very effective. Hindi mo pwedeng gulangan, hindi mo pwedeng daya. Once you skip, of course, anong i-scorean sa'yo? Anong puntos mo? Kaya nga ang tanong ko kanina kay Brother Reed nung nag-upo ako dito, bro, what is 0 divided by 0? Diba? Dapat meron kang basihan. At ang kagandahan nito, sa sobrang high-tech ng ginawa ng UNTV, ng production ng UNTV, naka-sync na agad. Pagtakbo ng rider, sync na. At ang isa sa inaay namin, target goal namin dito, is gusto namin habang tumatakbo yung participant, lalabas yung bawat penalties doon. Sa Season 3, I will push through. Yeah, we'll try to do that. Pero sa ngayon, lumalabas, kami lang nakakita muna para at least hindi tayo makakompute ng hindi pa tumatakbong participant. Mapag-aaralan eh. They're all looking. How you compute that, di ba? What did you get with this kind of score? So we do this. It's a very interesting sit-down. Yep. So you mentioned Shana Banana. Yeah, Shana. Sana ma-interview natin. No? Yeah, oo, sana. Sana, nandyan pa si Shana. Meron ditong rider na talagang do her best. Babae, guess what? Sa awarding. Ilalabas naman natin sa screen later. So sa mga viewers natin, huwag kayong bibitaw. And while we're rating, actually, gusto ko rin i-comment ating race director for really maneuvering our Manibela Challenge Season 2 this year and this season. Of course, we've seen na yung changes from Season 1 to Season 2, yung improvements that we have this year. And we are looking forward that the third season, much more better. Gusto ko rin pasalamatan yung asawa ko. Watermax, where you at? Kung wala siya, walang mag-i-score doon. Nahirap ako. Takbo ako ng takbo. Sagutin lang si Alfred Watermax, nahahati pala. Wait. Gusto niyo malaman yung nangyari? There's a miracle na nangyari actually. Yan ba
ngayon? I wanna share yung miracle na yan. Gusto kong i-share sa inyo. Kung nung ini-scorean namin, most of the participant, bakit ang taas ng average ng nag-shortcut? Why ang taas ng average ng nag-skipping? So sabi ko, walang glitch to. Kasi it's impossible na magkaka-glitch. Pagpasok ko sa room, that was 12 o'clock in the midnight. Hirap na hirap ang team namin kung paano i-audit. That was 12 o'clock ng madaling araw. And then, pagpasok ko sa room, sabi ng wife ko, Dad, what's the problem? I cannot understand bakit hindi magtali. Sabi niya, simple lang yan, Dad. Apply mo yung sa shooting. Yung wife ko actually yung nag-input sa akin yan. Siguro ginamit siyang instrument ng Diyos para enlighten ako kasi sa pagod ko na rin. Kinorek niya ako and then nangyari ng lahat. So napakalaking ambag nitong ginawa ng wife ko. I am here now apologizing. Sorry. Let's improve it in the next season. But now, nasa harapan niyo kayo. I am very proud that this scoring system is flawless. Hindi niyo kami maisahan dito. But Yes. this is actually faster than last year. And as we promised, dun sa rulebook na nilagay natin, ipapublish namin yung score right away, this day. Ma'am Ella, we can see you. Thank you. Thank you so much. There's so many people here na napakalaki ng contribution sa event na to, but they don't wanted to see their face on television. I don't know why. Siguro ganun sila ka-humble. And of course, nagpapasalamat din tayo sa lahat ng mga racers natin who joined this season. Ang daming humabol, RD. Yes. Sobrang daming gustong sumali. Pa-start na event. Kuya Alfred, can we still join? This Manibela Challenge is pang-international yung level. Wow. So alam mo yun, kung hindi ka nag-register, you cannot compete, diba? Kasi hindi ka nag-register eh. Oh, that's why naka-ready agad. Ang certificate, may pangalan may pangalan. At nakita niyo ba yung trophy? Yung awarding natin bukas, nakaset na din. Really? Set up na, nandun. Oh my, pa-plus ng trophy. How big is the trophy? Ganito kalaki. My God, guys, watch out for that. Super laki. Actually, if you're staying here in the KDR Adventure Camp overnight, especially for these people who are staying here, they can actually visit now and check it out. Yeah, check it out. Pwede magpa-picture, no? Oo, grabe. And especially tonight, if wala naman silang gagawin. If naka-set up na, the chair is already there. Meron ba tayong dress code bukas? Syempre, may dress code. Dapat suot nyo to. Lalabahan ko. Hindi nyo pwedeng tanggapin ng award ninyo pag hindi kayo nakasuot ng manibela. Naman! Dapat suotin nyo yan. Yes, I do hope. We are inviting everyone to join. Kahit na sabihin natin today hindi nyo makita yung sarili nyo on the top of the leaderboard. Of course, your participation is much needed in this kind of event. This is riders supporting riders. Yes. And this is a community that you can actually have, not just this year, but also the coming years. Actually, may sinasuggest nga ako sa upcoming Season 3. Sana sa Season 3, yung early bird registration, 50% off. Wow, I love that. Okay, ngayon pa lang, mag-register ka ngayon, you get the 50% off. Para at least yung slot may vacant namin sa'yo. May signal na ba tayo? Diba? Sana, no? KDR, baka naman. Ang totoo niyan, nung nag-uusap kami, we want to put your name here. Ayun na. Yes, Alfred, race number, ganito. Habang tumatakbo ka, andun sana yung race number mo. Nice. Ang problem, alam mo naman, ang late ng mga nag-register. We want you to give a premium service. We want to give you a premium program. But the only problem is the delays of the registration. Hirap na hirap kami ni Direk RG. Ano, may sasali ba? Ano ba nangyari? Actually, na-pressure din talaga ako. Sobrang pressure, di ba? We didn't know. Ang set naka-ready. So sabi ko na lang kay Direk na, okay, may maglaro o wala. At least, we try our best. So sabi ko, tatakbo tong Manibela Challenge with or without sponsors. Wow. Kung mapansin mo, walang sponsor kahit isa. Very clean This year, no? Very clean. Grabe, di ba? Pero sana next year may sponsor na. Guys, Manibela Challenge is so generous. Grabe. Wala akong masabi. Last year talaga, I witnessed talagang ibinigay natin yung mga nag-effort. Kasama ako nag-award. Last year, everybody that the beneficiary of each of the teams will be given something and will take home something. Yes. So, yung budget natin is lumagpas. Lumagpas pa. Thank you very much management ng UNTV for doing that. Sobrang generous. Kaya sobrang blessed tayo because the UNTV Public Service, tulong muna bago balita, and the Manibela Challenge, the Manibela team, to be a part of UNTV, to be a part of Team Manibela. Sabi ko, ginagawa ko na ito, not because may talent fee ako, hindi. Ginagawa ko na ito because talagang I love the community, I love the camaraderie, I love the teamwork, kasi lahat po na nandito, ginagawa na po yan by the heart. Hindi po ginagawa ng dahil, may TF ka, may sahod ka. Hindi yun eh. Good morning! Ang sarap naman po ng gising natin.
Kasi kami, hindi na kami natulog eh. Sana all nakatulog. On behalf of Kuya Daniel Razon, our mentor, Sir J. Eusebio is here. Maraming salamat po sa pagme-mentor sa amin na palagi lang isipin kung ano ang positibo, kung ano ang magandang epekto nito sa next season natin. I'm here because of the name of the charity. Gusto kong pasalamatan kayo kasi alam kong nandito po kayong lahat in the name of the charity. Sa totoo lang po, wala pong natalo sa inyo. Kasi lahat po kayo naging finisher. Lahat po kayo nakatikim ng medalya. Lahat po kayo nasabitan po ng asawa ko eh. Hindi ko po kayo kayang pasalamatan lahat. Sa mga mentor ko po, maraming salamat po. And once again, congratulations to all the winners. Mabuhay po tayong lahat. Manibela Challenge Speed Precision Charity Certificate of Appreciation is presented to Mr. Alfred Maximo, our race director, in recognition of your outstanding leadership, dedication, and tireless efforts in organizing and overseeing the successful execution and unwavering enthusiasm ensure the safe, enjoyable, and memorable experience for all participants, volunteers, and spectators. Ladies and gentlemen, Race Director Alfred Watermax Manibela, Season 2, Season 1. Alright guys, tapos na po ang Manibela Challenge Season 2 2025. Masaya kami kasi natapos naman ng fair and square ang scoreboard natin. Lahat ng marshals ay doing well. Lahat okay. Congratulations to all the winners. Hindi na ako masyado nakapag-vlog ngayon dahil nakapokus tayo sa awarding ceremony. At panoorin nyo lang ang full video sa Manibela Challenge sa live natin, Manibela Channel TV. Ayan sa YouTube at Facebook, live naman yan. Once again, this is Alfred Watermax. Magkita-kita tayo sa Season 3 and with my wife. Ayan o. Mami, na-stress ako. Ay nako, mag-Himalaya ride ka na. Let's go. Tara, see you guys sa Himalaya. Binilan kita ng sasakyan mo. Di-deliver bukas. Anong kasakyan? Alphard. Oh, Alphard. Stress pa? Pwede na. Pwede na. Tara na. Pwede na. Pwede na tayo. Let's go home na. Bye.